Maaga pa lamang ay dumating na sa baryo si Doña Teofila Ariola, isang 67 taong gulang na balo. Tahimik ang kanyang pagdating, walang karwaheng marangya, walang kasamang mga tauhan. Isa lamang siyang matandang babae na may daladalang maleta at ilang kahon ng gamit. Ang bahay na kanyang tutuluyan ay isang lumang tirahan na minana niya mula sa kanyang pinsan. Medyo luma na ito, gawa sa kahoy at may bubong na yero, ngunit malinis at maaliwalas. Sa halip na magdala ng mga trabahador para mag-ayos, pinili niyang siya mismo ang maglinis at mag-ayos ng bahay. Abuti na lang at nakuha ko pa itong bahay na ito. Dito na lamang ako maninirahan, malayo sa ingay at pangingialam ng syudad. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang alikabok sa lumang mesa. Bagamat may kaya si Teofila, dahil sa mga lupain at negosyo na iniwan ng kanyang yumaong asawa, hindi siya nagdala ng mga kasambahay. Sa halip, gusto niyang maranasan ang payak na pamumuhay. Para sa kanya, ito ang panahon ng kanyang pagtanda, malapit sa karaniwang tao, malayo sa marangya at mapagkunwaring lipunan ng Maynila. Ngunit ang kanyang pagdating ay hindi nakalampas sa mga matang mapanuri ng mga taga-baryo. Sa tindahan sa kanto, nagsimula na agad ang mga bulungan. "Uy, nakita mo ba yung matanda? Ang ganda ng mga damit. Mukhang mayaman. Pero bakit di po sa atin lumipat?" Wika ni Aling Nilda, tindera ng gulay. "Baka tumatakas sa kung anong problema. Hindi mo alam, baka may kaso o utang yan," sabat ng isa pang ginang na nakikipagtsismisan. "O baka may sakit. Alam mo naman, kapag may pera, gusto ng mga tao mapalayo. Baka dito siya gustong mamatay, tahimik daw dito," dagdag ni Mang Delfin habang nakasandal sa poste. Habang lumalakad si Teofila papunta sa palengke upang bumili ng ilang pangunahing pangangailangan, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Sanay na siya sa mga tingin ng tao, mapanuri, mapanghusga at puno ng tanong. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang bumiti at bumati sa mga nadaanan. "Magandang umaga po," bati niya sa ilang tindera. Ang iba'y ngumiti pabalik. Ngunit karamihan ay nagbulungan at nagtinginan na para bang kakaiba ang kanyang presensya. Sa kabilang dako, may isang dalaga na nakatira katapat lamang ng bahay ni Teofila, si Rowena Cabrera, 25 taong gulang. Mula sa kanilang bakuran ay pinagmamasdan niya ang matanda. Hindi siya natuwa nang malaman na may bagong lipat na kapitbahay, lalo na't isang mukhang mayaman na matanda pa. "Aba, kung gusto niyang magpahinga, bakit dito pa? Ang sikip-sikip na nga ng lugar natin. Tapos magdadagdag pa siya ng mataong tsismis. Alam ko na magiging paksa na naman siya ng lahat at makakalimutan na ako," reklamo ni Rowena habang kausap ang kanyang pinsang si Maricel. "Hay naku Rowena, bakit ka ba ganyan? Wala ka pang alam tungkol sa matanda. Ayan ka na agad, nagagalit," sagot ni Maricel na umiiling. "Ewan ko ba, may takiramdam ako. Hindi ko lang siya gusto. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mayabang. Kita mo, suot niya ang mamahalin. Tapos dito lang siya titira. Nakakainis lang," tugon ni Rowena, sabay pikit mata at irap. Sa unang gabi ni Teofila sa bagong bahay, nagbukas siya ng ilaw sa balkonahe at nagpatugtog ng lumang plaka ng kundiman. Ang mga kapitbahay ay lalong nagtaka. Ang ilan ay natuwa dahil matagal nang walang nakakarinig ng ganoong klaseng musika sa baryo. Ngunit si Rowena na hindi makatulog dahil rinig hanggang sa kanilang bahay ang tugtugin ay lalong nainis. Kinabukasan, habang nagdidilig ng halaman si Teofila, nilapitan siya ni Rowena. "Magandang umaga, Ija," bati ng matanda. "Umaga," malamig na sagot ni Rowena. "Pero sana naman po, wag masyadong malakas ang tugtog ninyo kagabi. Hindi lahat ng tao dito gusto ng ganyang klaseng ingay." Napangiti si Teofila at magalang na tumango. "Pasensya na kung nakakaistorbo, iha.
Hindi ko na uulitin, sanay lang ako na may musika bago matulog. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam ni Rowena, mas lalo siyang nairita sa kalmadong tugon ng matanda. Sana nga. Kasi hindi lahat dito gaya ninyo na walang iniintinding trabaho. Sarkastikong sagot ni Rowena bago siya umalis. Sa puntong iyon, naramdaman ni Teofila ang malamig na pagtanggap mula sa dalaga. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang paninirahan sa baryong iyon, ngunit handa siyang harapin ito. Sa kanyang isipan, may dahilan kung bakit siya dinala ng tadhana sa lugar na iyon. Hindi man niya ito agad nakikita. Naniniwala siyang may layunin ang lahat. Ngunit para kay Rowena, nagsisimula na ang pag-aalab ng kanyang inis sa matandang bagong lipat. Ang tingin niya kay Teofila ay isang sagabal, isang taong hindi niya gustong makadaupang palad. At mula sa simpleng iritasyon, magsisimula ang kwentong magbabago sa kanilang kapalaran. Kilala na sa buong baryo si Rowena Cabrera bilang isang babaeng palaban, palamura at mapagmataas. Sa bawat pagtitipon sa kanto o sa palengke, siya ang madalas na naririnig. Hindi dahil sa mga mabubuting kwento, kundi dahil sa kanyang matalim na dila. Kapag hindi siya nasusunod, agad niyang binubulyawan kahit sino man. Marami na ang umiwas sa kanya, pero sa totoo lang, may ilan ding humahanga dahil sa kanyang tapang. Huwag mo akong tataasan ng boses, baka masampal kita. Minsang sigaw niya sa isang tindera nang hindi siya bigyan ng panukli ng tama. Pinagtinginan siya ng mga tao, ngunit para kay Rowena, mas mahalaga ang pride kaysa reputasyon. Rowena, konting hinahon naman, nakaahiya, bulong ng kanyang pinsang si Maricel na laging kasama niya. Hay naku, Maricel, wala akong pakialam sa hiya. Kung hindi ka marunong lumaban, lalamunin ka ng mundo. Ako, hindi ako papayag na apihin. Anak siya ng isang simpleng tricycle operator, si Mang Ernesto, na halos araw-araw ay bumibiyahe mula madaling araw hanggang hating gabi para lamang kumita ng sapat na pera sa pang-araw-araw. Dahil dito, madalas ipagyabang ni Rowena na hindi niya titigilan ang pangarap na makaalis sa kahirapan. Tingnan mo, Nay, tatandaan ninyo ang sinasabi ko. Hindi habang buhay na ganito tayo. Kapag nakapangasawa ako ng mayaman, hindi na kayo magtatrabaho. Madalas niyang sabi habang kumakain sila ng hapunan. Napabuntong hininga si Aling Feli, ang kanyang ina. Rowena, hindi lahat ng bagay nadadaan sa pera. Ang mas mahalaga, mabuting ugali. Ngunit agad siyang tatabunan ng boses ng anak. Mabuting ugali? Nay, hindi ka aasenso kung puro kabaitan lang. Kailangan din ng talino at diskarte. At sa panahon ngayon, pinakamabilis na paraan ay makapangasawa ng may kaya. Ito ang dahilan kung bakit buong puso niyang inalagaan ang relasyon niya kay Luis Vergara, isang 27 taong gulang na negosyante na nakilala niya sa isang seminar sa bayan. Si Luis ay simple ang pananamit, plain na polo, pantalon at minsan ay tsinelas lang kapag bumibisita. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na isa siyang negosyante. Ngunit sa bawat salitang binibitawan nito, dama ang talino at determinasyon. Luis, sana hindi ka magsawa sa akin ha. Alam mo, ikaw na ang sagot sa lahat ng dasal ko. Malambing na sabi ni Rowena isang gabi habang sila'y nakaupo sa plaza. Napangiti si Luis. Rowena, hindi mo kailangang mag-alala, basta magkasama tayo, ayos na sa akin. Hindi Luis, hindi mo lang alam. Ikaw ang magiging tagapagligtas ng pamilya ko. Hindi mo hahayaang bumalik kami sa dating pagli. Hindi ako tatanda na kagaya ng tatay ko na araw-araw nasa kalsada. Ngumiti si Luis, ngunit nanahimik. Hindi alam ni Rowena na sa likod ng kanyang simpleng kilos, galing siya sa isang pamilyang may malawak na lupain at negosyo sa Maynila. Pinili lamang niyang huwag ipangalandakan ito dahil nais niyang makilala ng mga tao sa kanyang tunay na pagkatao
at hindi sa yaman. Ngunit para kay Rowena, ang simpleng pananamit ni Luis ay isang pagsubok na kaya niyang tiisin dahil naniniwala siya na balang araw, mapapakinabangan niya ang taglay nitong yaman. Kaya kahit minsan ay tinutukso siya ng ibang kababaihan sa baryo, pinaninindigan niya ang relasyon nila. Rowena, hindi ka ba natatakot na baka wala talagang pera ang nobyo mo? Baka naman isa lang iyan sa nagpapanggap. Biro ni Lisa, kapitbahay nila. Ha? Ano ka ba, Lisa? Kita mo ba kung paano siya kumilos? Hindi ordinaryo si Luis. Kahit sa pagsasalita niya, alam mong galing siya sa mayamang pamilya. At kung hindi man, edi ako ang gagawa ng paraan para umangat kami. Huwag ka na lang mainggit. Habang patuloy ang relasyon nila, lalong nadarama ni Rowena ang pag-angat ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Kapag kasama si Luis, mas lalo siyang nagiging mayabang sa mga kapitbahay. Isang hapon, habang dumadaan sila sa harap ng sari-sari store, may mga kabataang tumatawa at tila nagbubulungan. Ayan na ang reyna ng baryo, bulong ng isa. At ayan ang prinsipe, laging simple lang ang porma. Ang swerte ni Rowena, dagdag ng isa pa. Narinig ito ni Rowena at agad na sumabat. Siyempre, hindi lahat kagaya ninyo. Nag-aaksaya ng oras dito sa kanto. Apo, may kinabukasan. At tandaan ninyo, kapag ikinasal kami ni Luis, hindi ko na kayo makikita dahil nasa lungsod na ako. Tinapik siya ni Luis at mahina ang tinig. Rowena, huwag mo na lang silang patulan. Hindi mo kailangan ipakita sa kanila na mataas ka. Ngunit umirap si Rowena. Luis, hindi ka kasi lumaki dito. Kung hindi ka lalaban, lalamunin ka ng mga tao. Mas mabuti nang ipakita kung hindi nila ako kayang tapakan. Sa isip ni Rowena, unti-unti nang nagkakatotoo ang kanyang pangarap. Ang simpleng dalagang anak ng isang tricycle operator ay malapit nang makaalis sa baryo at mamuhay bilang asawa ng isang may kaya. Hindi niya alam, may lihim na tinatago si Luis. Isang katotohanang babago sa lahat ng kanyang pinaplano at ipinagyayabang. Habang pinagmamasdan ni Rowena ang kanilang paligid, muling sumagi sa isip niya ang bagong lipat na si Doña Teofila. Naramdaman niya ang pagkayamot sa matanda. Ngunit hindi niya inakalang sa hinaharap, magdurugtong ang kanilang kapalaran sa paraang hindi niya maisip-isip. Hapon noon, tirik ang araw at kagagaling lang ni Rowena sa palengke. Bitbit niya ang ilang gamit na mabigat at masama ang loob dahil mahal ang naging bili ng gulay at karne. Hindi pa doon natapos ang kanyang inis. Hindi siya napansin ng mga kaibigan niyang nasa tindahan at imbes na siya ang pag-usapan, ay tila mas abala ang lahat sa bagong lipat na matanda, si Doña Teofila. Habang naglalakad si Rowena pa uwi, nakita niyang parating si Teofila mula rin sa palengke. May dalang basket ng gulay na nakasabit sa isang kamay at tungkod sa kabila. Bagamat matikas pa rin ang tindig, mabagal na naglalakad ang matanda. Makitid ang kalsada at kasabay nila ang ilang batang naglalaro ng tumbang preso. Naku naman, ang tanda-tanda na, pumakalakad parang walang pakialam sa paligid. Ang bagal-bagal, biglang sigaw ni Rowena. Hindi alintana ang mga nakakarinig. Tumigil saglit ang mga bata at natahimik. Nagpatuloy si Teofila sa paglakad, hindi kumibo. Ang mga mata nito ay tila nakatingin lamang sa unahan. Kalmado, walang reaksyon sa mga salitang ibinato sa kanya. Hoy, nakakaabala ka. Hindi ka ba marunong tumabi? Halos mahulog ako sa kanal dahil sa iyo. Akala mo siguro ikaw lang ang may karapatang dumaan dito? Kung makalakad parang reyna. Dagdag pang bulyaw ni Rowena, sabay irap. Nagbulungan ang mga kapitbahay na nakasaksi. Si Aling Nilda na nakaupo sa may tindahan ay napailing. Grabe naman si Rowena, matanda na nga, inaaway pa. Sadyang palaban talaga yan, wala ngang pinipili. Kung sino ang tamaan ng inis niya, kawawa, sagot ni Mang Delfin na nasa gilid ng kalsada. Naglakad pa rin si Teofila ng marahan,
hindi tumitingin sa likod. Bago pa siya makapasok sa tarangkahan ng kanyang bahay, may humabol pang salita si Rowena. Siguro wala kang ibang alam kundi maglakad-lakad dito, ha? Kung may pakialam ka man sa kapitbahay, edi sana hindi ka sagabal. Ngunit sa kabila ng matatalim na salita, nanatiling tahimik si Teofila. Binuksan niya ang tarangkahan ng kanyang bahay, pumasok at marahang isinara ito. Wari ba'y walang narinig? Lalong nainis si Rowena. Tingnan mo yon, hindi man lang lumingon o sumagot. Aba, parang ang yabang. Kung sino pa ang bago dito, siya pa ang parang may-ari ng buong kalsada. Bulalas niya kay Maricel na noon ay dumating. Rowena, sobra ka na yata, matanda na iyon. Hindi naman niya kasalanan kung mabagal siyang maglakad. Mahinahong sagot ng pinsan. Sobra? Ako pa ang mali. Maricel, isipin mo, kung hindi siya tumabi kanina, baka nabisgrasya ako. Ako pa ang mali. Hindi ako magpapatalo kahit matanda pa siya. Nagpatuloy si Rowena sa pagreklamo hanggang makarating sila sa kanilang bakuran. Ang mga taong nakasaksi naman ay nagsimulang magsalita ng pabulong. Grabe talaga si Rowena. Walang galang kahit matanda pinatulan, sabi ng isang ginang. Tama ka, hindi ko alam kung saan siya nagmana ng ganyang ugali, pero siguro dahil sa sobrang pagyayabang niya sa nobyo niyang taga Maynila. Dagdag pa ng isa. Kung ako kay Luis, matagal ko na siyang iniwan. Hindi maganda ang ugali, ani naman ni Liza. Samantala, sa loob ng bahay ni Teofila, tahimik itong naupo sa lumang upuan. Pinagmasdan niya ang mga gulay na kanyang binili at napabuntong hininga. Ganitong klaseng ugali pala ang meron sa lugar na ito, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi ako nandito para makipagtalo. Narito ako para mabuhay ng tahimik. Bagamat may kirot sa kanyang damdamin sa ginawa ni Rowena, pinili niyang huwag nang palakihin pa ang insidente. Sa isip niya, ang mga taong maingay at mapanghusga ay may sariling pinagdadaanan. Ngunit ang mga kapitbahay hindi nakalimot. Kinagabihan, pinag-usapan sa tindahan ang nangyari. Kung ako ang matanda, hindi ko na palalagpasin yun. Nakakainsulto eh. Si Doña Teofila, parang may kakaibang katahimikan. Hindi siya gaya ng mga matrona sa Maynila na palaging nakikipagsagutan. Baka kaya siya dumating dito. Gusto niya ng payapa. Sa kabilang bahay, nakahiga si Rowena. Hindi pa rin mapakali. Hindi ko talagang gusto ang presensya niya. Parang may mali sa kanya. Pakiramdam ko, darating ang panahon na siya ang magiging dahilan ng problema ko. Sabi niya kay Maricel. Rowena, baka naman ikaw lang ang masyadong mapaghinala. Hindi lahat ng tao masama. Malay mo, mabait pala siya, sagot ng pinsan. Ngunit mariing umiling si Rowena. Hindi Maricel, hindi ko siya magugustuhan. Simula pa lang, alam kong sagabal siya sa buhay ko. Sa mga sumunod na araw, naging tampulan ng kwentuhan ang ginawa ni Rowena. May ilan na natakot sa kanya at piniling umiwas. Ngunit mas dumami ang hindi natuwa. Para bang unti-unti nang nadadagdagan ang mga taong ayaw sa kanyang ugali. Ngunit sa panig ni Rowena, lalo lamang niyang inisip na kailangan niyang patunayan na siya ay higit sa lahat. At sa kanyang puso, nanatiling mainit ang galit sa bagong lipat na matanda na hindi niya alam ay may mas malalim na koneksyon sa kanyang magiging kinabukasan. Maaga pa lamang ay mainit na ang ulo ni Rowena. Paglabas niya ng kanilang bahay, nadatnan niya ang isang sako ng basura na nakatambak sa mismong harapan ng kanilang tarangkahan. Amoy na amoy ang panis na pagkain, mga tira-tirang gulay at basang papel na hindi pa nadadala ng truck ng basura. Ano ba naman to? Sino namang walang modo ang naglagay nito rito? Sigaw niya habang pinagmamasdan ang tambak. Lumabas mula sa kusina si Aling Feli, ang kanyang ina, at bahagyang kinabahan. Rowena, baka naman naiwan lang ng mga basurero, anak. Huwag mo na lang palakihin, maya-maya kukunin din nila yan. Ngunit mas lalo pang uminit ang ulo ni Rowena. Nanay,
Alam kong hindi ito gawa ng mga basurero. Alam mo kung sino ang may gawa nito? Yung bagong lipat na matanda. Kung hindi siya, sino pa? Wala namang ibang dumaraan dito. Huwag ka namang magbintang agad, anak. Hindi mo pa alam ang totoo. Sagot ni Aling Feli na halatang nahihiya sa tono ng anak. Nay, hindi mo ba nakita kung paano siya naglalakad kagabi? Para bang siyang may-ari ng buong baryo. Hindi ako magtataka kung sinadya niyang ilagay ito rito para inisin ako. Galit na dumampot si Rowena ng isang plastic bag na puno ng tirang ulam. Saktong dumaraan si Doña Teofila sa kalsada. Dala-dala ang kanyang basket ng tinapay mula sa panaderya. Hoy, ikaw! Sigaw ni Rowena, sabay hampas ng plastik ng basura sa balikat ng matanda. Kumalat ang malansang amoy ng panis na sabaw sa damit ni Teofila, pati na ang mantika ay kumapit sa kanyang braso. Natigilan si Teofila, hindi makapaniwala sa nangyari. Napahawak siya sa basang bahagi ng kanyang damit at dahan-dahang napayuko, walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Tanging katahimikan at lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Ayan, para matuto kang huwag mang abala sa ibang tao. Kung hindi mo kayang itapon ang basura mo, huwag mong idaan sa harapan ng bahay namin. Sigaw ni Rowena habang nanginginig sa inis. Napapigil ang mga tao sa paligid, ang mga naglalakad papuntang palengke, ang mga nagdidilig ng halaman, at maging ang mga batang naglalaro ng piko ay napatidig sa eksenang iyon. Diyos ko, grabe naman siya, matanda na yun, bulong ng isang ginang. Sobra na si Rowena, hindi la ito basta tapang, pambabastos na talaga. Sagot ni Mang Delfin na nakatanaw mula sa tindahan. Lumapit si Maricel, pinsan ni Rowena, at tinangka siyang pigilan. Rowena, tama na. Nakakahiya ka na, ang daming nakatingin. Ngunit hindi natinag si Rowena. Hayaan mo sila. Mas nakakahiya kung palaging inaapi ako. Hindi ako papayag na gawing basurahan ang harap ng bahay namin. Tahimik namang tumalikod si Teofila at nagpatuloy sa paglalakad, bit-bit pa rin ang basket ng tinapay. Mabigat ang kanyang bawat hakbang, para bang bawat isa'y may kasamang kirot sa puso. Hindi niya nagawang lumaban o magsalita ng masakit, bagkus ay pinili niyang magpakumbaba. Tingnan mo yun, hindi man lang sumagot, sabat ng isang kabataang babae sa gilid. Kaya nga, ang bait pa rin niya kahit ininsulto. Pero si Rowena talagang wala nang takot kahit kanino. Dagdag pa ng isa. Nang makalayo si Teofila, bumaling kay Rowena ang ilan sa mga kapitbahay. Rowena, hindi maganda ang ginawa mo. Matanda na iyon, wala namang ginagawang masama. Wika ni Aling Nilda. Hindi ako magpapaapi kahit kanino. Kung ayaw niya ng gulo, dapat ayusin niya ang ugali niya. Ako pa ba ang mali dito? Balik ni Rowena sabay irap. Sa loob ng kanyang bahay, agad na nagpalit ng damit si Teofila. Nakaupo siya sa isang lumang upuan, hawak ang damit na nabahiran ng mantika at amoy bulok na sabaw. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kung ito ang magiging kapalit ng aking simpleng buhay dito, tatanggapin ko. Pero sana, may matutunan siya sa lahat ng ginagawa niya. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ang kanyang braso. Samantala, si Aling Feli ay hindi na nakapagtimpi at kinausap si Rowena ng masinsinan sa kanilang bahay. Rowena, anak, sobra ka na. Paano mo nagawang hampasin ng basura ang isang matanda? Nakakahiya sa buong baryo. Nay, hindi mo ako naiintindihan. Kung hindi ako maninindigan, lalamunin ako ng mga taong katulad niya. Dapat lang ipakita ko na hindi ako pwedeng tapak-tapakan. Anak, hindi lahat ng bagay kailangan mong labanan. May mga pagkakataon na mas mabuting manahimik at igalang ang nakatatanda. Nanginginig na sagot ni Aling Feli. Kung ganyan ang pananaw ninyo, edi kayo na lang ang magpakamartir. Pero ako, hinding-hindi, Nay. Ang balitang ginawa ni Rowena ay kumalat sa buong baryo bago pa man lumubog ang araw. Halos lahat ng tao ay nagulat, galit at hindi makapaniwala. Ang ilan ay nagsimulang umiwas sa kanya
Ayaw madamay sa kanyang init ng ulo. Ngunit para kay Rowena, wala siyang nakikitang mali. Sa kanyang isip, siya ang biktima at ang matandang si Teofila ang tunay na may kasalanan. Ang hindi niya alam, ang kanyang mga ginagawa ay unti-unting naglalatag ng daan patungo sa isang gulat na hindi niya aakalaing babago sa kanyang buhay magpakailanman. Mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa ginawa ni Rowena kay Doña Teofila. Kahit saan siya magpunta, sa palengke, sa tindahan o kahit sa kapilya tuwing linggo, ay naririnig niya ang mga pabulong na usapan ng mga tao. Para siyang naging isang palabas na pinag-uusapan ng lahat at ang pangalan niya ay hindi na mawawala sa mga bibig ng mga kapitbahay. Naku, nakita mo ba kung paano niyang hinampas ng basura yung matanda? Para siyang walang takot. Ulong ni Aling Nilda habang bumibili ng bigas sa tindahan. Oo nga, kung ako si Doña Teofila, matagal ko nang isinumbong yon sa barangay. Nakakahiya ang ugali. Dagdag ni Lisa. Ganyan talaga si Rowena, palaban, pero minsan sobra na. Sabat naman ni Mang Delfin na nakikinig sa tabi. Dumaraan si Rowena, alam niyang siyang pinag-uusapan, ngunit imbes na mahiya, mas lalo pa niyang iniangat ang baba. Sa isip niya, mas mabuti ng pag-usapan siya kaysa hindi mapansin. Ano bang problema ninyo? Kung ayaw ninyo sa akin, huwag kayong makialam. Minsang sambit niya sa mga kababaihan sa tindahan na nagbulungan habang dumadaan siya. Ngunit hindi lahat ay negatibo ang naging reaksyon. May ilang kabataang babae na humahanga sa kanyang pagiging matapang at prangka. Grabe si Rowena. Ibang klase, ang lakas ng loob. Walang sinasantok kahit matanda. Wika ng isang dalagang nagngangalang Trixie. Oo, idol ko siya. Sana ako rin ganyang katapang para hindi basta-basta inaapi. Dagdag ng kaibigan niyang si Mika. Dahil dito, mas lalo pang lumaki ang ulo ni Rowena. Para sa kanya, ang tingin ng iba sa kanya bilang matapang ay isang karangalan. Hindi niya alintana ang mga taong umiiwas o nagagalit. Mas mahalaga ang atensyon at respeto ng mga taong humahanga sa kanya. Ngunit sa kabilang dako, si Luis Vergara ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Abala siya sa pagpapalawak ng kanyang maliit na negosyo ng construction supplies sa bayan. Araw-araw ay maaga siyang umaalis para makipagkita sa mga kliyente at bumabalik ng gabi pagod na. Hindi niya naririnig ang mga bulong-bulungan tungkol sa nobya dahil walang sinumang naglalakas loob na magsabi sa kanya, "Luis, kamusta ang negosyo mo?" Tanong ni Rowena isang gabi habang nagkikita sila sa plaza. Medyo mahirap, Rowena, pero gumaganda na rin. Maraming bumibili ng materyales, lalo na ngayon na maraming nagpapagawa ng bahay. Pero kailangan ko pang magbantay. Baka malugi kung hindi ko tututukan, sagot ni Luis, halatang pagod. Ngumiti si Rowena at hinaplos ang kamay nito. Huwag kang mag-alala, Luis. Balang araw, sisikat palalo ang negosyo mo. At kapag dumating yon, hindi ka na mahihirapan. Nandito lang ako para sa'yo. Walang kaalam-alam si Luis na sa likod ng mga matatamis na salita ng kanyang nobya, siya ay nagiging sentro ng tsismis at kahihiyan sa baryo. Samantala, sa bahay ni Teofila, tahimik lamang siyang nagpatuloy sa kanyang araw-araw na gawain. Hindi siya nagsumbong sa barangay, hindi rin siya lumapit sa mga kapitbahay upang magreklamo. Para sa kanya, ang pananahimik ay mas higit na mahalaga kaysa makipagsagutan at mag-eskandalo. Donya, hindi ba kayo nasasaktan sa ginawa sa inyo ni Rowena? Minsan ay tanong ng isang kapitbahay na nag-abot ng tinapay. Ngumiti lamang si Teofila at tumango. Nasaktan, oo. Pero hindi ko kailangan ipakita. Hindi ako narito para makipag-away. Kung gagantihan ko siya, wala ring patutunguhan. Mas mabuting manahimik na lang. Naging palaisipan tuloy sa maraming tao ang katahimikan ni Teofila. Ang ilan ay humanga sa kanyang pagpapakumbaba.
Ngunit may ilan ding nagsabing mahina siya dahil hindi siya lumaban. Kung ako ang nasa lugar niya, hindi ko palalampasin yon. Pero siya, parang wala lang. Baka may pinaplano rin pala. Bulong ng isang ginang. Si Aling Feli naman, ina ni Rowena, ay labis na nahihiya sa mga pangyayari. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga kapitbahay. Sa tuwing siya ay bibili ng ulam o pupunta sa tindahan, ramdam niya ang mga matang nakatitig at ang mga bulong na hindi na kailangang marinig ng buo. Ernesto, paano na to? Hindi na ako makalabas ng maayos. Lahat na lang pinag-uusapan ng anak natin. Nakakahiya. Iyak niya minsan sa kanyang asawa. Feli, huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Alam mo naman si Rowena, matigas ang ulo. Pero baka darating ang panahon, matututo rin siya. Sagot ni Ernesto. Bagamat halata rin ang bigat sa dibdib. Ngunit si Rowena, tila hindi apektado sa lahat ng ito. Sa halip, ipinagmamalaki pa niya ang kanyang ginawa. Kaya nila ako pinag-uusapan kasi naiinggit sila. Ako lang ang may lakas ng loob na gawin ang tama. Kung hindi ko ipapakita na hindi ako pwedeng apihin, sino ang gagawa para sa akin? Pagmamalaki niya kay Maricel habang sila'y naglalakad pa uwi. Rowena, hindi ba't ang lakas ng loob mong tawaging tama ang ginawa mo? Matanda na iyon, hindi mo man lang inisip kung anong mararamdaman niya. Maricel, tigilan mo ako. Nakikita ang totoo. Ang matanda na yon, pinaglalaruan tayo. Pero ako, hindi ako nagpapaloko. Kaya hindi ako natatakot. Habang patuloy na umiikot ang usap-usapan, lalong lumalalim ang hidwaan sa baryo. May mga pumapanig kay Rowena, ngunit mas marami ang hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo dahil sa kahihiyan. Samantala, si Luis ay nananatiling walang alam at si Teofila ay tahimik na nagdarasal gabi-gabi. Umaasang ang lahat ng ito ay may dahilan. Isang dahilan na kalaunan ay ibubunyag ng tadhana. Isang linggo ng umaga, dumating si Luis Vergara sa baryo. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakabisita sa kanyang ina, si Teofila, na lihim niyang sinusuportahan mula pa nang ito ay lumipat. Bagamat abala siya sa kanyang negosyo, sinisikap niyang bumisita paminsan-minsan upang masigurong maayos ang kalagayan ng matanda. Inay, kumusta kayo? Masayang bati ni Luis nang bumunad siya sa pintuan ng lumang bahay. Napangiti si Teofila at agad na niyakap ang anak. Ay Luis, salamat at dumalaw ka. Akala ko'y abala ka pa rin sa negosyo mo. Lagi naman po inay, pero hindi ibig sabihin ay nakakalimutan ko na tayo. Kailangan kong tiyakin na maayos kayo rito. Inilabas ni Luis ang ilang supot ng grocery at gamot na inirekomenda ng doktor ng kanyang ina. Sanay na si Teofila na hindi ipinapakita ni Luis ang kanyang tunay na estado sa kahit kanino, lalo na sa mga taga-baryo. Alam niya kasing may dahilan ang anak kung bakit pinili nitong magpakasimple. Luis, hindi mo kailangan magabala ng sobra. May ipon pa ako. Kaya kong mamuhay ng payat. Huwag mong iisipin na pabigat ako. Ngumiti lamang si Luis at umiling. Inay, hindi po abala ang pag-aalaga sa inyo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ang mahalaga, tahimik at masaya kayo. Habang magkasamang kumakain ng agahan ang mag-ina, hindi nila namalayang dumaan sa tapat ng bahay si Rowena kasama ang kanyang pinsan na si Maricel. Sa sandaling iyon, hindi napansin ni Rowena si Luis dahil nakatalikod ito sa kanya. Ilang oras ang lumipas, matapos dalawin ang ina, naglakad si Luis papunta sa plaza para bumili ng ilang gamit. Doon, nasalubong niya si Rowena na nakaupo sa isang bangko. Luis! Masayang sigaw ni Rowena sabay takbo palapit. Grabe! Hindi kita inaasahan dito. Bakit ngayong ka lang ulit dumalaw? Ngumiti si Luis at niyakap siya. Medyo abala lang talaga sa negosyo. Pero ayun, siningit ko na rin ang pagbisita rito. Ay, buti naman. Halika, ipakilala kita sa mga kapitbahay para makita nila kung gaano ako kaswerte. Agad niyang hinila si Luis
at ipinakilala sa ilang kababaihang nagbubuluhan sa tabi ng tindahan. Mga mare, siya nga pala si Luis, ang nobyo ko. Negosyante siya galing Maynila. Hindi lang halata kasi simple lang siya manamit. Pero kung alam niyo lang kung gaano kalaki ang potensyal ng negosyo niya. Nagkatinginan ng mga babae at nagbulungan. Siya pala yung nobyo ni Rowena? Gwapo nga, pero parang may pamilyar sa kanya. Parang kahawig siya nung nakita kong dumalaw kay Doña Teofila kanina. Teka lang, baka namang kamag-anak niya yun. Hindi kaya? Hindi agad pinansin ni Rowena ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Sa halip, mas ipinagyabang pa niya ang relasyon nila. Kaya huwag na kayong magtaka kung balang araw aalis na ako rito. Hindi na ako mananatili sa ganitong klaseng baryo. Magiging misis ako ng isang matagumpay na negosyante, malakas niyang pahayag. Napangiti si Luis, bahagyang naiilang. Rowena, hindi mo kailangang sabihin yan ng ganyan sa harap ng iba. Hindi naman mahalaga kung ano ang iniisip nila. Luis, importante sa akin yon. Dapat alam nila na hindi nila ako pwedeng maliitin. Samantala, sa hindi kalayuan, narinig ng ilang lalaki ang usapan. Kung totoo ang hinala ko, siya ang anak ni Doña Teofila. Pero bakit parang walang kaalam-alam si Rowena? Bulong ni Mang Delfin. Ay naku, kung siya nga, kawawa si Rowena. Hindi niya alam kung sinong binabastos niya, sagot naman ng isang ginang. Mabilis na kumalat sa baryo ang usap-usapan. Sa bawat kanto, pinag-uugnay-ugnay na mga tao ang nakita nilang pagdalaw ni Luis kay Teofila at ang ipinakilalang nobyo ni Rowena. Lalong naging masigla ang tsismisan. Kung totoo yan, lagot si Rowena. Hindi niya alam na yung matanda na pinastos niya, ina pala ng nobyo niya. Grabe, kung ako siya lulubog na lang ako sa hiya. Pero tingnan natin, baka naman hindi pa niya alam. Habang lumalalim ang hapon, mas dumami ang tao sa tindahan at bawat isa'y may kanya-kanyang hinala. Ngunit sa lahat ng iyon, si Rowena ang pinakanangangarap pa rin. Sa kanyang isipan, mas lalo niyang pinapatunayan sa lahat na siya ang tagapagligtas ng kanyang pamilya. Luis, balang araw makikita ng lahat ng kapitbahay na ito na hindi ako basta-basta. Sa iyo siguradong aangat ako at magiging proud ang pamilya ko. Hinawakan ni Luis ang kamay niya at marahang ngumiti. Rowena, sana nga makita nila ang totoo mong pagkatao, hindi lang ang panlabas na anyo o ang kayamanan. Nung hindi pa rin alam ni Rowena ang buong katotohanan, sa likod ng lahat ng ipinagmamalaki niya, ang matandang matagal na niyang minamaliit, pinapahiya at hinahampas ng basura. Iyon mismo ang ina ng lalaking pinapangarap niyang maging katuwang habang buhay. At habang tumatawa si Rowena kasama si Luis at ipinapakita ang kanyang tuwa sa mga kapitbahay, ang mga taong nakapaligid ay palihim na nagbubulungan, pinipigilang matawa sa darating na gulo na siguradong sasabog kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Kinakabahan si Rowena habang nakaupo sa harap ng salamin at nag-aayos ng sarili. Suot niya ang pinakabago niyang bestida na binili pa niya sa bayan. May kasamang pulang lipstick at hikaw na pilak na matagal na niyang tinatago para sa espesyal na okasyon. Kanina pa siya kinukulit ng kanyang ina. Rowena, siguraduhin mong maayos ang kilos mo ha? Hindi mo kilala kung sino ang makakasama mo sa hapunan na yan. Paalala ni Aling Feli habang nagsisindi ng lampara. Nay, huwag kang mag-alala. Sanay na akong humarap sa kahit sino. At saka, si Luis ang kasama ko. Alam kong proud siya sa akin. Baka nga ipapakilala na niya ako sa mga magulang niya. Sagot ni Rowena, halos mabaliw sa tuwa sa ideya. Dumating si Luis sakay ng simpleng motorsiklo. Magalang itong bumati kina Mang Ernesto at Aling Feli bago inaya si Rowena. Handa ka na ba, Rowena? May ipapakilala ako sa iyo. Gusto kong makita mo ang mahalagang tao sa buhay ko. Wika ni Luis. Nakangiti, ngunit may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Halos mapatalon si Rowena sa tuwa.
Sabi ko na nga ba, ito na ang hinihintay ko. Magkasama silang nagtungo sa bahay ni Teofila. Habang tapalapit, hindi man lang sumagi sa isip ni Rowena kung sino ang kanilang makakasalo sa hapunan. Ang alam lang niya, ito na ang pagkakataon upang tuluyang maipakita ni Luis na seryoso ito sa kanilang relasyon. Pagdating nila, sinalubong sila ng ilaw mula sa loob ng bahay. May nakahandang hapag, adobong manok, sinigang na hipon at pritong isda. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang matandang babae na marahang nakangiti. Rowena, siya nga pala ang taong pinakamahalaga sa akin, sabi ni Luis habang inaalalayan siya papasok. Ang aking ina, si Doña Teofila Ariola. Parang huminto ang oras sa mismong sandaling iyon. Nang makita ni Rowena ang matanda, nanlaki ang kanyang mga mata at halos mabitawan ang bag na hawak. Ang mukha, ang mga mata, ang pagkilos. Iyon ang parehong matandang hinampas niya ng plastik ng basura. Ilang linggo ang nakalipas. Diyos ko, siya pala. Mahina niyang bulong, halos walang lumalabas na boses. Hindi siya makapagsalita. Ang mga labi niya ay nanuyo at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Pakiramdam niya ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas at ang mga kamay niya ay nanginginig. Rowena, anong nangyayari? Tanong ni Luis, nakakunot ang noo. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi makatingin si Rowena kay Teofila. Pilit niyang hinahanap ang tamang salita, ngunit wala siyang masabi. Para siyang natulala, nanlumo at gusto nang lumubog sa kinatatayuan. Tahimik namang nakatingin si Teofila sa kanya. Walang galit sa mga mata, ngunit may lungkot at bigat. Marahan itong nagsalita. Ikaw pala si Rowena, ang madalas ikwento sa akin ni Luis. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Rowena. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tawad, ngunit tila hindi siya makakilos. Pinilit niyang ngumiti, pero halatang pilit at basag. Inay, siya si Rowena, ang nobya ko. Siya ang sinasabi kong magiging kasama ko sa lahat ng oras, dagdag ni Luis. Puno ng kasiyahan sa boses. Hindi pa rin alam ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit nang tumingin si Teofila sa anak, tila may bigat ang kanyang mga mata. Hindi niya direktang sinabi ang nangyari. Ngunit ang tahimik na tingin niya ay sapat na para magbago ang hangin sa loob ng silid. Rowena, umupo ka. Kumain tayo, imbitasyon ni Teofila, bagamat bakas ang bigat sa kanyang tinig. Halos ayaw umupo ni Rowena. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at nang makaupo siya, halos mabasag ang katahimikan. Ang mga plato at kubyertos lang ang naririnig. Napansin ni Luis ang pakaibang kilos ng nobya. Rowena, bakit hindi ka makatingin sa ina ko? May problema ba? Hindi na nakapagsalita si Rowena. Nakatungo lang siya habang ang mga kapitbahay na dumaan sa labas at nakasilip sa bintana ay nagbulungan. Ayun na nga, tama ang hinala natin. Inapala ng nobyo niya ang matandang binastos niya. Grabe, kung ako si Rowena hindi ko na kayang humarap. Habang tumatagal, mas lalo pang nagiging bigat ang katahimikan. Ang mga mata ni Luis ay unti-unting napuno ng pagkadismaya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may malalim na tensyon sa pagitan ng dalawang mahalaga sa kanya. Rowena, sabihin mo nga sa akin, may nagawa ka bang masama kay inay? Tanong ni Luis, seryoso at malamig ang boses. Napasapo ng kamay sa noo si Rowena. Halos lumuha. Wala siyang maisagot. Ang tahimik na mukha ni Teofila ay tila nagsasabi ng lahat. Ang sugat, ang hiya at ang sakit na tiniis niya mula sa sariling nobya ng anak. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Rowena na ang mundo niya ay unti-unting gumuho. Ang mga mata ni Luis, puno ng pagkadismaya, ay parang mga punyal na tumatagos sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya makakaahon sa pagkakamaling iyon. Matapos ang bigat ng hapunan, hindi na natiis ni Luis ang katahimikan.
Tumikhim siya at tumingin kay Rowena. Halatang naguguluhan at sugatan ang damdamin. Rowena, dapat alam mo, may dahilan kung bakit hindi ko agad ipinakilala si inay sa'yo. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago nagpatuloy. Ayaw kong makita mo siya bilang hadlang o batayan. Gusto kong makita kita kung paano ka magmahal nang walang halong yaman, pangalan o impluensya. Gusto kong malaman kung totoo ka sa akin. Napayuko si Rowena, hindi makatingin kay Luis. Ramdam niya ang apoy ng hiya na dumadaloy mula sa anyang batok, pababa sa buong katawan. Kung maaari lang siyang maglaho, matagal na sana. Tahimik na nakatingin si Teofila sa kanila, bagamat naluha, nanatili pa rin siyang kalmado. Sa isang iglap, nagsalita siya ng mga salitang bumabaon sa bawat nakarinig. Ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi lumalabas kapag lahat ay maayos at maganda, kundi sa mga oras na hindi inaasahan. Doon lumalabas ang totoo. Tumulo ang luha sa pisngi ni Rowena. Napahawak siya sa kanyang dibdib at halos mahulog mula sa kinauupuan. Doña Teofila, Inay, pasensya na po, hindi ko alam na kayo pala. Hindi ko alam na kayo ang mahalagang tao sa buhay ni Luis. Nanginginig ang boses niya habang nagmamakaawa. Nagpadala lang ako sa inis ko noon. Sumpa man, wala akong balak na saktan kayo. Patawarin niyo po ako. Ngunit nanatiling malamig ang sagot ni Teofila. Rowena, hindi ko kailangan ng pangakong hindi uulitin. Ang sugat na naidulot ng mga salita at ginawa mo ay hindi basta natatanggal ng paumanhin. Panahon ang makakapagsabi kung tunay kang nagbago. Nakatungo si Luis, halatang nagpipigil ng galit. Akala ko, Rowena, iba ka sa kanila. Akala ko kaya mong mahalin nang hindi mo iniisip ang antas ng tao. Pero bakit ang ina ko pa ang pinili mong bastusin? Luis, mahal kita. Hindi ko sinasadya. Kung alam ko lang, pilit na sagot ni Rowena. Hindi mo kailangang alam na siya ang nanay ko para tratuhin siyang may respeto. Dapat kahit sino, matanda o mahirap man, tinatrato ng may dangal, Rowena. Doon ako nadismaya. Samantala, sa labas ng bahay, nagsisiksikan na ang mga kapitbahay na nakarinig ng pagtatalo. May ilan pang palihim na nakisilip sa bintana. Ayun na nga, sabi ko na lagot siya. Kawawa naman, pero totoo, ang yabang-yabang niya kasi dati. Ayan tuloy nagkabuking. Nakakahiya. Kung ako siya, hindi ko na kayang humarap bukas. Ang iba ay nagtatawanan, may ilan ding umiling at may mga bulungan ng panghihinayang. Ngunit ang mga salita ng mga tao ay lalo lang nagdagdag ng bigat sa dibdib ni Rowena. Paggawi nila kinagabihan, hindi mapakali si Rowena. Habang naglalakad sila ni Luis pauwi, walang lumalabas na salita mula sa bibig ng binata. Tahimik lamang itong nakatingin sa daan, tila malayo ang iniisip. Luis, please kausapin mo naman ako. Hindi ko kayang mawalan ka. Ayusin natin to, mahal. Tumigil si Luis at hinarap siya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pagkadismaya. Rowena, hindi ko alam kung paano pa nating aayusin ito. Mahal kita, oo, pero ngayon parang hindi ko na makita ang kinabukasan natin. Kung sa una pa lang, ganito na ang ugali mo. Paano pa kaya kapag dumating ang mas malalaking pagsubok? Halos bumigay ang tuhod ni Rowena. Luis, magbabago ako. Seryoso ako. Gagawin ko ang lahat. Ngunit umiling lamang si Luis. Hindi ako naghahanap ng perpektong tao, Rowena. Pero ang respeto, yun ang pinakamahalaga at hindi ko nakita sa iyo yon ng kailangan sana. Lumipas ang mga araw at ang dating masayang relasyon nila ay unti-unting lumamlam. Hindi na ganoon kainit ang mga usapan nila. Hindi na ganoon kadalas ang pagkikita. Kapag magkasama,
May dingding na tila hindi matibag sa pagitan nila. Sa baryo, lalo pang kumalat ang kwento. Halos lahat alam na ang nangyari. Kung dati ipinagmamalaki ni Rowena ang relasyon nila, ngayon pakiramdam niya'y siya ang tampulan ng lahat ng pangungutya. Akala niya kung sino siya. Yun pala, siya pa ang nagkamali sa harap ng nobyo. Wala nang saysay ang pagpapatawa niya. Hindi na siya makakabangon mula sa kahihiyan na yon. At bawat bulong, bawat tawa, bawat sulyap na puno ng panghuhusga ay parang patalim na tumatama kay Rowena. Samantala, si Teofila ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagkwento, hindi siya nagparatang, at hindi rin siya nagpakita ng galit. Ngunit ang kanyang mga salita noong gabing iyon ay nananatili sa isip ng lahat. Ang tunay na ugali ay lumalabas sa hindi at yun mismo ang aral na bumalot kay Rowena gabi-gabi. Isang alaala na paulit-ulit sumasampal sa kanya sa tuwing siya'y nag-iisa. Ang hiya at takot na tuluyang mawala si Luis ay naging multong hindi niya matakasan. Mula sa gabing iyon, hindi na naging kagaya ng dati ang kanilang relasyon. Ang ningning na dati kanilang inaasam ay napalitan ng anino ng pagtadismaya at sugat na hindi madaling maghilom. Lumipas ang mga linggo matapos ang nakakahiyang gabi ng hapunan sa bahay ni Doña Teofila. Hindi na makatingin si Rowena sa kanyang mga kapitbahay. Sa tuwing siya'y lalabas para bumili ng ulam o magtungo sa tindahan, ramdam niya ang mga matang nakatitig, ang mga bulungan at pigil na tawa sa kanyang likuran. Hayan na siya, maririnig niyang pabulong ng mga babae. Akala mo kung sino, pero mismong ina ng nobyo niya, binastos niya pala. Kung ako yan, hindi na babalik dito, hindi na makaya ni Rowena ang ganitong uri ng pagtingin mula sa kanyang komunidad. Lalo na nang unti-unti na ring lumayo si Luis sa kanya. Rowena, kailangan ko ng panahon para makapag-isip. Hindi ko kayang ituloy ang lahat habang sariwa pa sa akin ang mga nangyari. Mahina ngunit matatag na sabi ni Luis nang huli silang magkita. Luis, please, wag mo akong iwan. Magbabago ako, seryoso ako, gagawin ko lahat para patunayan sa'yo na kaya ko. Nanginginig ang boses ni Rowena. Halos lumuhana. Ngunit umiling si Luis. Hindi ako galit, pero hindi ko rin kayang ipagpatuloy kung wala na ang tiwala. Ayusin mo muna ang sarili mo, Rowena. At iyon na ang huli. Iniwan siya ni Luis at dala ng matinding hiya at pangungutya ng buong baryo. Nagpasya si Rowena na umalis. Wala siyang sinabihan kundi ang kanyang pinsang si Maricel na halos maiyak sa pamamaalam. Rowena, sigurado ka ba? Paano na sina tito at tita? Tanong ni Maricel habang hawak ang kamay ng pinsan. Mas makakabuti na ito. Hindi ko na kayang harapin ang mga tao dito. Araw-araw na lang, ako ang paksa ng tsismis. At kay Luis, wala na. Hindi ko na rin alam kung paano pababangon dito. Sagot ni Rowena, baka sa mukha ang pagod at sakit. Lumuwas siya sa isang bayan sa malayong probinsya. Doon siya naghanap ng trabaho. Una bilang cashier sa isang maliit na karinderya. Ngunit hindi nagtagal, natanggal siya dahil sa madalas niyang pag-away sa mga kapwa-empleyado. Rowena, hindi ka pwedeng laging mataas ang boses. Hindi lahat ng tao maiintindihan ang ugali mo. Pasensya ka na, pero kailangan ka naming tanggalin. Sabi ng may-ari ng karinderya. Sunod naman, nag-apply siya bilang tindera sa isang butika. Sa unay maayos, ngunit hindi rin tumagal. Ang mahaba niyang dila at pagiging mapagmataas ay naging dahilan ng sama ng loob ng mga kustomer. Miss, kailangan mong maging magalang. Hindi pwedeng lagi kang sarkastiko sa mga bumibili. Nakakaapekto na ito sa negosyo. Paalala ng supervisor bago siya tuluyang pinaalis. Ilang buwan ang lumipas, palipat-lipat siya ng trabaho. Minsan, sa isang maliit na opisina bilang tagalinis. Minsan, sa pabrika bilang helper.
Ngunit sa lahat ng iyon, walang tumagal. Parang sumpa ang dala niya at kung saan siya magpunta, laging may hindi magandang nangyayari. Sa tuwing siya'y nag-iisa sa gabi, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang eksena. Ang hampas ng plastik na basura kay Doña Teofila, ang nanlulumong mukha ng matanda, at ang mga matang puno ng pagkadismaya ni Luis. Bakit ko ginawa yun? Bulong niya minsan habang nakaupo sa gilid ng kama sa isang inuupahang maliit na kwarto. Kung pwede ko lang balikan, kung pwede ko lang baguhin ang lahat. Hindi na niya mabilang kung ilang gabi siyang umiiyak, nag-iisa, walang makausap. Ang yabang at kayabangan na dati ipinagmamalaki niya, ngayoy tila lason na kumakain sa kanyang konsensya. Unti-unti niyang napagtanto na ang lahat ng kanyang ginawa ay may kapalit na mabigat. Sa isang pagkakataon, kinausap siya ng isang dating katrabaho sa pabrika bago siya tuluyang umalis. "Rowena, alam mo, hindi naman masama ang maging matapang, pero iba ang tapang sa yabang. Ang tapang para ipagtanggol ang tama. Ang yabang para ipakita lang na mas mataas ka sa iba. At iyan ang bumabalik sa iyo ngayon." Tumango si Rowena, hindi makasagot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ilang taon pa ang lumipas at nanatiling mahirap ang kanyang pamumuhay. Wala ng Luis na sumusuporta. Wala ng pamilya na kayang ipagmalaki siya. Ang natira na lamang ay isang babaeng pinilit ang kanyang yabang at ngayoy nagbabayad ng presyo nito sa katahimikan ng kanyang gabi. Sa tuwing maririnig niya ang mga batang naglalaro sa kalsada, ang tawanan ng mga tao sa palengke o kahit ang simpleng yabag ng mga matanda sa kalye, bumabalik lagi sa kanyang isipan ang eksenang iyon, ang araw na hinampas niya ng basura si Doña Teofila. Isang alaala na habang buhay niyang pasan, isang aral na huli na nang dumating. Ang kayabangan may kapalit at ang kapalit higit pa sa lahat ng kayamanang inaasam niya noon. Habang unti-unting lumilipas ang mga taon, nagpatuloy si Luis sa kanyang negosyo. Ang maliit na tindahan ng construction supplies na itinayo niya sa bayan ay lumaki, naging kilalang supplier ng mga materyales sa iba't ibang karatig lugar. Sa kanyang sipag, tiyaga at malasakit sa mga tao, lalo pa siyang minahal ng kanyang mga kliyente at mga tauhan. "Sir Luis, buti na lang at kayo ang supplier namin. Hindi lang kayo patas sa presyo, mabuti pa ang pakikitungo ninyo sa lahat," ani ng isa niyang regular na kontratista habang inabot ang bayad. Ngumiti si Luis. Hindi lang negosyo ang mahalaga, kundi ang tiwala. Kapag may tiwala ang tao sa iyo, iyon ang tunay na yaman. Samantala si Doña Teofila ay naging mahalagang bahagi ng komunidad. Sa kanyang pagtanda, mas lalo siyang hinangaan ng mga kapitbahay dahil sa kanyang kabutihang loob. Madalas siyang makita sa kapilya, nag-aabot ng bigas o pagkain sa mga mahihirap at nagbibigay ng kaunting tulong pinansyal sa mga batang gustong mag-aral. "Donya, salamat po sa libreng bigas. Hindi po namin alam kung saan kami kukuha ngayong linggo." Luha ang sabi ni Aling Nilda isang hapon. "Walang anuman, iha. Ang biyaya ay hindi dapat itinatago. Dapat ibinabahagi, lalo na sa panahon ng pangangailangan." Sagot ni Teofila, nakangiti habang inaabot ang supot ng pagkain. Dahil dito, naging simbolo siya ng respeto at pagkakaisa sa baryo. Ang dating inapi at binastos, ngayoy tinitingala ng lahat. Hindi dahil sa kayamanan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Ngunit isang araw, matapos ang mahigit 3 taon, isang pamilyar na muka ang muling nagbalik sa baryo. Dumating si Rowena, bitbit ang isang supot ng prutas at ilang pasalubong mula sa malayong bayan. Mahigpit ang hawak niya sa mga dala at halatang mabigat ang kanyang loob. Habang naglalakad siya sa kalsada,
Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati niyang pinagtatarayan ay ngayon nagbubulungan muli. Si Rowena? Siya nga ba yon? Matagal siyang nawala. Akala ko hindi na babalik. Tingnan mo, parang tumanda agad. Wala na yung tapang at yabang sa mukha niya. Huminga ng malalim si Rowena at kumatok sa pintuan ng bahay ni Doña Teofila. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas ang matanda. Rowena, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Teofila. Agad na lumuhod si Rowena, inabot ang mga dala at halos hindi na mapigilan ang luha. Doña Teofila, Inay, patawarin niyo po ako. Ilang taon kong pinasan ang kasalanan ko. Araw-araw bumabalik sa isip ko kung taano ko kayo binastos, kung paano ko kayo hinampas ng basura. Hindi ko alam kung paano ko pa maitatama. Pero narito ako ngayon para magpakumbaba. Tahimik na tiningnan siya ni Teofila. Kita sa kanyang mga mata ang kabigatan, ngunit naroon din ang kalmadong kabutihan. Marahang lumapit at hinawakan niya sa balikat si Rowena. Rowena, matagal ko nang pinatawad ang ginawa mo. Hindi ako nagtanim ng galit dahil alam kong ang galit ay unti-unting sisira sa atin. Pero tandaan mo, may mga sugat na hindi na bumabalik sa dati. Ang respeto, kapag nawala, mahirap nang buuin muli. Alam ko po, Inay, hindi ko na po hinihiling na bumalik ang lahat sa dati. Hiling ko lang, sana mapatawad niyo ako kahit papaano. Sagot ni Rowena habang patuloy na umiiyak. Pinatawad na kita, Iha. Sagot ni Teofila at marahang niyakap ang dalaga. Ngunit ang pinakamahalagang hakbang ay ikaw mismo ang magpatawad sa sarili mo at matuto mula sa pagkakamali. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng gaan si Rowena. Para bang ang bigat na matagal niyang pasan ay unti-unting nawala. Ngunit alam din niyang hindi na muling babalik ang dati. Nang marinig ni Luis ang pagbalik ni Rowena, dumalaw siya sa kanyang ina kinagabihan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit wala nang dating kislap ng pagmamahalan. Luis, hindi ko na hinihiling na tanggapin mo ako ulit. Ang gusto ko lang ay humingi ng tawad at ipakita sa inyo na nagbago na ako. Tahimik na tumango si Luis. Mabuti kung ganon, Rowena. Wala na akong galit sa'yo. Pero hindi ko na kayang ibalik ang tiwalang nawala. Iba na ang landas na tinatahak ko ngayon. Sana matagpuan mo rin ang sayo. Ngumiti si Rowena kahit bakas ang lungkot. Salamat, Luis. Ang importante, alam kong wala ng galit at masaya akong masaya ka. Sa mga sumunod na linggo, naging paksa ng baryo ang pagbabalik ni Rowena at ang pagpapatawad ni Doña Teofila. Ang mga tao na minsan ding nagtatawa at nanghusga ay nakakita ng aral sa kanilang mga mata. Kita mo, hindi lahat nadadala ng yabang. Sa huli, ang mabuting asal at respeto ang pinaka-naiiwan. Tama, ang yaman kayang mawala, pero ang kabutihan, iyon ang tunay na yaman ng tao. At sa huli, naging aral sa lahat ng nakasaksi ang kanilang kwento. Ang pagrespeto at kabutihang loob ay higit sa anumang kayamanan. Ang kayabangan ay maaaring magdala ng pansamantalang atensyon, ngunit ang kabutihan, iyon ang nagbibigay ng pangmatagalang dangal at kapayapaan. Si Teofila ay nanatiling iginagalang hanggang sa kanyang huling mga taon. Si Luis ay patuloy na nagtagumpay, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. At si Rowena, bagamat hindi na ibalik ang lahat, natutong mabuhay ng mas mapagpakumbaba, dala ang aral na habang buhay na tatatak sa kanyang alaala. Maraming salamat mga kaistorya sa pagtutok hanggang dulo ng ating kwento. Ikaw ba, nagustuhan mo ang takbo ng kwento? Alin sa mga bahagi ang pinakanakaantig sa iyo? Ang pagdating ni Doña Teofila? Ang paghaharap nila sa hapunan?
o ang pagbabalik ni Rowena para humingi ng tawad. I-share mo sa comment section ang iyong paboritong parte at sabihin mo rin kung palagi ka bang nakatutok sa ating channel para sa mga kwentong tulad nito. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating maiinit at makabagbag damdaming istorya. Hanggang sa muli, mga kaistorya.